Patuloy na tinutukoy ng Department of Health kung konektado ba ang dalawang panibagong kaso ng Mpox kay case number 10. Tiniyak naman ng kagawaran na ginagawa nila ang lahat para mapanatili ang 0% na mortality rate nito sa bansa. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita, live. Yes, Angelique, nasa maayos na kalagayan at kasalukuyan nagpapagaling ngayon sa kanilang mga bahay ang dalawang bagong kaso na naitala ng monkeypox o Mpox ng Department of Health. Angelique, ito ang update na binigay kanina ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo sa programa na Bagong Pilipinas Ngayon. Hinggil sa dalawang individual na nakaramdam ng mga sintomas at nagpositibo sa Mpox nito lamang nakaraang linggo. Isa na nga rito ang 26 na taong gulang na babae sa Metro Manila na nakaranas ng rashes o pamamantal sa muka, likod na may kasamang lagnat, sore throat at kulani sa leeg. Habang isa naman sa Calabarzon na 12 taong gulang na lalaki na nakaranas rin ng parehong sintomas. Pareho sila na walang travel history pero paliwanag ng DOH, Angelique, sa kanilang datos ay ito pa rin ang clade 2 na latak o dati pang umiikot na virus simula pa noong 2022. Kaya naman hindi na ito bago at tiniyak nila na ito ay kaya pa rin gamutin. Ano pa tinitiyak na pananatilihin nila ang 0% mortality rate nito sa bansa. Pero in the Philippines, Ninya, remember, case fatality rate is determined kung ilan yung kaso na hawak natin. Sa lahat ng 14 na cases natin since 2022, wala pong namatay. Lahat sila buhay. So we can say at this point, and we'd like to keep it that way, na 0% ang mortality rate ng Mpox pagdating sa Pilipinas. Samantala, Angelique, patuloy din ang DOH sa kanilang pag-aaral, contact tracing at epidemiology study para matukoy kung konektado nga ba ito sa ibang naunang kaso. Wala pang nakikita ngayon na linkage, no, pagkakaugnay ang case 10, 11, and 12. And pati yung pinaka-recent, yung ating hanggang 13, di ba? Metro Manila rin siya. Wala silang kaugnayan. So mukhang meron talagang nangyayaring local transmission. But we assure the public na yan po yung mild na clade 2 na kayang-kaya nating mahuli at mapagamot at mapigilan ang paghahawa. Sa ngayon, Angelique, nakamonitor ang DOH katuwang ang mga lokal na pamahalaan dun sa mga nagkaroon ng direktang contact dun sa dalawang bagong kaso nitong Mpox. At ayon naman sa kanila ay wala itong o hindi ito nakita ng sintomas at idideklarang asymptomatic. Angelique? Okay, Joshua, ano ang hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan para mapigilan pa ang pagkalat nito? Yes, Angelique, kanina binabanggit kanina si ASEC Domingo na risk communication dahil hindi na nga ito bago ay patuloy o inaabisuhan nila ang publiko sa lahat ng pamamaraan kung paano ito may iwasan at sa social media, maging sa lokal na pamahalaan at kung paano makikipag-ugnayan sa mga kinauukulan kapag nakaramdam na nga ng sintomas at para hindi na nga makahawa. At ayon sa DOH, maaaring idaan sa online consultation sa pagpapacheck up bago magpa-test kung Mpox nga ba ito o hindi. Maaaring gamitin ng kanilang mga cellphone para picturean yung mga sintomas at ipadala sa kanilang mga doktor. Pero gaya nga ng paulit-ulit na paalala ng DOH, maliban sa intimate skin-to-skin contact, ay nakakahawa ito maging sa mga gamit na infected gaya ng damit, kubyertos o sa mga hayop. Kaya ugaliin na maghugas ng kamay o gumamit ng alkohol o yung mga epektibong sanitizers. Maidagdag lang din natin, Angelique, isa rin sa pamamaraan ng pamahalaan ay yung mga ginalagay nilang health declaration form. Kaya para sa mga naglalakbay o yung mga may travel history, siguruhin na ilagay yung kanilang mga sintomas dun sa mga health declaration form na kanilang finifill upan para makatulong din sa pagkalat ng impormasyon ng Bureau of Quarantine at ng Department of Health. Hindi lamang dito sa clade 2, kung hindi maging dun sa clade 1B na inaabangan ng kagawaran ng kalusugan. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Joshua Garcia.